Sa kadiliman ng maulang gabi, ay tanging ang mahinang sinag na galing sa lumang di bateryang pailaw ni Ador ang nagsisilbing liwanag upang makita niya ang paligid at ang masukal niyang nilalakaran. Madalas na ang kanyang nagiging mga paghinto at pagkapit sa mga puno na kanyang nakakapa sa tuwing mamamatay ang dala niyang pailaw. Mas lalo pang lumakas ang nadarapan niyang ihip ng hangin at paminsan-minsang may kung ano-anong mga bagay ang tumatama sa kanyang basang katawan na dala ng malakas na hangin. Mga sanga, mga dahon, at iba pang mga kung ano na hindi na niya mawari. Mahapdi na ang kanyang balat, dulot ng kanina pang pagtama ng tubig ulan, at nakadaragdag pa iyon sa hirap niyang makakita. Ang mga dahon ng puno na kanyang kinakapitan ay hindi sapat upang maging pananggalang niya sa sungit ng panahon ng gabing iyon. Ilang beses na niyang tinungo ang gubat na nasa likod ng kanyang ipinatayong bahay upang maghanap ng mga kahoy na panggatong. Subalit ngayon lamang siya naabutan ng sungit ng panahon at hindi pa niya gaanong kabisado ang daan pa uwi. Ang mga palatandaan ni Ador na kanyang sinusundan sa tuwing pinapasok niya ang gubat ay hindi na niya makita dahil sa dilim ng paligid. Isang malakas na pugso ng hangin ang bahagya pang nagtulak sa katawan ni Ador at napasandal na siya ng tuluyan sa puno na nasa kanyang likuran. Isang madilim na kidlat na sinundan ng malakas na kulog ang nagdagdag pa sa takot na kanyang nararamdaman. Subalit dahil din sa panandaliang liwanag na idinulot ng kidlat, ay may natanaw si Ador sa di kalayuan sa likuran ng hilera ng mga nagsasayawang puno. Nanatili sa pagkakasandal si Ador habang nakakapit ang mga kamay sa katawan ng puno upang hindi tuluyang tangayin ng kakaibang lakas ng hangin. Inaantay niya ang muling pagkidlat upang makasiguro kung totoo ang kanyang kaninang nakita. Subalit walang kidlat na muling gumuhit sa langit. Pinagmasdan niyang mabuti ang dako kung saan naroon ang kanyang nakita. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas hanggang sa may mapansin si Ador. Liwanag. Isang malamlam na liwanag. Muling sumugat sa langit ang isang matalim na kidlat at tuluyan na nga niyang nakita ang isang lumang bahay. Halos hindi na nagulat si Ador sa ingay na nagmula sa malakas na kulog matapos ang liwanag na naidulot ng kidlat. Hindi na rin niya namalayan ang mabilis na paghakbang ng kanyang mga paa patungo sa direksyon kung saan naroroon ang nakita niyang lumang bahay sa gitna ng gubat. Ilang sandali pa ay narating ni Ador ang harapan ng bahay. Mas maliwanag na ang kanina'y malamlam lamang na ilaw na nagmumula sa loob noon. Gusto na niyang pumasok
upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Subalit nangangamba din si Ador sapagkat hindi niya alam kung sino ang naninirahan sa bahay na nasa kanyang harapan. Naisip niyang silipin muna ang loob mula sa bintana kung saan niya unang nakita ang liwanag. Patuloy pa din ang malakas na hangin. Ang pagtama sa kanyang katawan ng iba't ibang mga bagay. Pakiramdam niya ay itinutulak siya ng hangin upang mas mapalapit pa sa lumang bahay na iyon. Sa kanyang pagsilip ay una niyang nakita ang kandila na nasa ibabaw ng isang lumang lamesa. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa harapan noon na halos nakasubsob na sa plato ang mukha nito habang mabagal na kumakain. Isang pinto ang kanyang nakita na sa tingin niya ay kwarto ng matanda. Iginala niya pa ang kanyang paningin mula sa labas. Ang mga lumang dingding, ang ilang tuklap na parte ng kisame, at ang bitak-bitak na sahig. Ibinalik niya ang tingin sa lamesa, subalit nagulat si Ador nang kanyang makita na ang matandang lalaki na patuloy sa pagkain ay nakatingin na sa bintana kung saan siya bahagyang nakasilip. Muling umihip ang malakas na hangin. Isang matalim na kidlat at ang kulog na halos dumoble ang lakas. Ang tila naging hudyat upang tumayo ang matanda mula sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo sa pinto ng bahay. "Pasok ka." Ang narinig ni Ador mula sa bahagya lamang nakabukas na pinto, kung saan nakasilip ang sa tingin niya ay ang nakangiting matanda habang iniaabot nito ang kanyang kulubot na kanang kamay. Patakbo niyang tinungo ang pinto at pumasok. Isinara naman ng matanda ang pinto nang nasa loob na ng bahay si Ador. Nanatiling nakatayo si Ador sa pinto habang tinitignan ang naiipong tubig sa sahig na galing sa basa niyang damit. Naglakad ang matandang lalaki at pumasok sa pinto na nakita ni Ador. At paglabas nito ay may dalang isang tuwalya at damit na pamalit. Iniabot ang mga iyon ng matanda sa kanya at itinuro ang banyo sa bandang kaliwa. Nagpasalamat si Ador at sabay tinungo ang palikuran. Napansin niya ng kanyang maisuot na malaki ang mga damit para sa kanya at sa wari niya ay mas malaki pa para sa matanda. Nang matapos magbihis, ay binuksan ni Ador ang pinto at nagulat siya nang makita ang matanda na nakaluhod malapit sa tubig na naipon galing sa kanyang katawan. Tumayo ang matandang lalaki habang pinupunasan ng bibig at itinuro ang mesa kung saan nakita niya ang inihanda nitong pagkain. May pagtatakang tinanaw ni Ador ang tubig na kanina ay nasa sahig.
Wala na ang tubig. Natapos sa pagkain si Ador habang pinagmamasdan lamang siya ng matandang lalaki. Halos naubos niya ang laman ng kaldero dahil sa sarap ng sabaw at lambot ng karne na nakahalo doon. Isang may kalakihang buto na hindi masabi ni Ador kung anong parte ng hayop ang naiwang nakalubog sa naiwang sabaw sa kanyang lalagyan. Nakailang tanong siya sa matanda kanina tungkol sa buhay nito sa gitna ng gubat. Ngunit ang tangi lamang nitong sinasagot ay pagbutihin niya ang pagkain habang matama lamang na nakatingin sa ginagawa niyang paghikop ng sabaw. Nagpatuloy ang malakas na pag-ulan sa labas na sa pakiramdam ni Ador ay ilang oras pa ang itatagal. Napatingin si Ador sa dingding sa likod ng matanda at nakita niya ang anino nito dahil sa kandila na nasa kanilang harapan. Muling tumayo ang matanda at pumasok sa kwarto. Paglabas nito ay naupo muli at sinabi nito kay Ador na maaari siyang magpahinga sa loob habang inaantay ang pagtigil ng malakas na bagyo. Nahihiyaman sa matanda ay gusto niyang mailapat ang kanyang likod at magpahinga kahit na sandali. Tumayo si Ador at pumasok sa kwarto. Maliit lamang ang silid. Mayroong isang kahoy na kama, unan at kumot. Pumasok si Ador at tuluyan ng nahiga. Kasabay ng tuluyang pagpikit ng kanyang mata ay ang pagkidlat at pagkulog at ang pagtayo ng matanda mula sa mesa patungo sa madilim na kusina ng lumang bahay habang sinisipsip ang buto na kanina ay naiwan sa lalagyan ni Ador. Mga tunog ng kuliklik sa paligid ang narinig ni Ador nang siya ay magising. Wala na ang malakas na ulan. Natapos na din sa wakas ang bagyo at malaki ang pasasalamat na kanyang nararamdaman dahil sa pagpapatuloy sa kanya ng matanda sa lumang bahay. Tuluyan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malamlam na liwanag muli mula sa labas ng kwarto ang kanyang nakita. Babangon na si Ador nang may marinig siya na kasabay ng tunog galing sa mga kuliglig sa labas ng lumang bahay. Ang pagkiskis ng kung anong mga bagay. Alam niyang narinig na niya ang tunog na iyon noon. Ngunit dahil kagigising, ay hindi pa maproseso ng kanyang isipan kung ano ang tunog na kanyang naririnig. Mabagal na tumayo si Ador mula sa kanyang kinahihigaan. Palabas na siya ng pinto ng kwarto nang may mapansin siya sa dingding sa labas ng silid. Napatigil si Ador sapagkat ang kanina'y isang anino lamang na kanyang nakita
ay isang pares na ng mga anino sa kasalukuyan. Kita niya ang paggalaw ng mga braso ng anino at unti-unti nang pumasok sa isip ni Ador na ang kanyang naririnig kasabay ng mga kuliglig ay ang pagkiskis ng mga itak sa hasaang bato. Mabagal siyang sumilip mula sa pinturang silid at nakita niya ang matandang lalaki. Katabi ang isang malaking lalaki. Bahagyang nakadama ng takot si Ador dahil sa kanyang nakita. Tignan mo nga yung dagdag na pagkain natin na dumating kanina. Natutulog dyan sa kwarto. Ang narinig ni Ador na ibinulong ng matanda sa malaking lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ador sa kanyang narinig. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. At ngayon ay alam niyang nasa kapahamakan ng kanyang buhay. Nakita niya muli ang kama. Mabilis siyang nahiga at kunwari ay mahimbing pa din sa pagkakatulog. Ilang segundo lang ay dumilim ang kwarto. Sa bahagyang nakabukang mga mata ni Ador, ay nakita niya ang malaking lalaki na nakatayo sa pinto at pinagmamasdan ang kanyang ginagawang pagtulog. Hindi na niya naririnig ang mga kuliglig sa labas ng bahay. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Muli niyang nakita ang liwanag mula sa labas ng kwarto. At narinig niya ang paglalakad ng dalawa patungo sa madilim na kusina ng lumang bahay. Mabilis na tumayo si Ador. Wala na ang naririnig niyang tunog ng paghahasa at ang mga anino sa dingding. Patakbo siyang lumabas ng kwarto habang palinga-linga sa paligid. Tumakbo si Ador palabas ng lumang bahay. Narating niya ang magkakatabing mga puno nang marinig niya ang isang malakas na paghiyaw mula sa loob ng lumang bahay. Dama niya ang sakit at hirap na nararamdaman nito ng mga oras na iyon. Nagpatuloy sa pagtakbo si Ador palayo sa lumang bahay sa gitna ng gubat at nangako sa kanyang sarili na hindi na niya muli pang tutunguhin ang lugar na iyon. Ilang araw ang lumipas ay muli na namang naging masungit ang panahon. Kasing sungit ng gabi nang matagpuan niya ang lumang bahay sa gitna ng gubat. Nakaupo si Ador sa harapan ng kanyang lamesa habang kumakain. Matatalim ang kidlat at malalakas ang kulog. Pumasok muli sa kanyang isipan ang gabi na hindi niya makakalimutan. Isa pang matalim na kidlat ay namatay ang ilaw sa buong bahay. Napatingin si Ador sa bintana sa kanyang kaliwa. Napakadilim sa labas. Hindi na niya makita ang mga puno na kanyang pinagmamasdan araw-araw sa tuwing siya ay kumakain. Isang muling kidlat ang gumuhit. Sa pagliwanag ng labas ng bahay, ay halos mawalan ng malay si Ador sa matinding pagkabigla. Sa gitna ng mga nagsasayawang mga puno,
ay ang imahe ng isang matanda at isang malaking lalaki na may hawak ng mahahabang mga itak.